dating administrasyon. Sinipa, pinagtatadyakan eh. Sa halip na yung kasalukuyang problema po ang asikasuhin at sabihin, eto yung problema ng bansa natin ngayon, eto ang susolusyonan nila. Ang nangyari ay, balikan natin ang nakaraan. Ganun Yan ang ba? nangyari. Hindi ba? Teka lang. Ang nabasa kong balita, Kuya Benny, Kuya Nelson, ang isinusulong ng partido, yung bagong alyansa, bagong alyansa para sa Pilipino, ay pagkakasundo, pagkakaisa, at kaunlaran ng ating bansa. Yan po, ito yung Ayan, nakasulat dyan eh. Diba? Yan ang tema nila. Oo nga. Kaya lang, Ba't naiba ba? nung nagsalita na ang Pangulo, ay Okay. mukhang taliwas dun sa tema. Oo, kasi ang sabi pagkakaisa, pagkakasundo at kaunlaran ng ating bansa. Eh, di tingnan natin. Ha? Pakinggan natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Nung bang siya nagsalita, ang sabi niya, kailangan nating magkaisa. Kailangan natin ng pagkakasundo. Para tayo umunlad lahat. Kasi yun naman talagang kailangan, ha? Eh, yun ang kailangan. At yun ang- Wala tayong pagtatalo doon. Wala tayong pagtatalo. At yung maganda yung tema, Tama naman. tingnan natin. Ba't ano ba nangyari? Ito. Pangulo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga lider na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ayun. Kuya Ben, kasi ang premise natin, ang isusulong ng bagong alyansa ay pagkakaisa, pagkakasundo at kaunlaran ng bayan. Bilang parang bigla naman akong masipahayo sa mga Tapos nung nag-speech, parang sinabi niya, gusto yung away. parang At saka, eto paumanhin kung sino man ho yung nagsulat ng speech. Kasi alam ko, hindi naman presidente yan. Hindi ganyan si hindi. Pangulong Bongbong. Hindi, mahinahon siya. ang Pangulong Bongbong ay diplomatikong tao At saka Hindi confrontational yan. sa estado niya bilang Pangulo, yung gagawa ka ng ganyang linya ng mga salita ay hindi bagay, di ba? Maring si dating Pangulong Duterte kasi yun ang style niya. Saka, yes, pero kung future ang pinag-uusapan, alam nyo, eto, ilagay natin sa positibong perspektibo ito. No? Sa buhay ng tao, para makarating ka rin sa susunod na level na iyong nais marating, kailangan kang tinatawag na mag-move on. No? Mag-move on. Then, kung ano man yung mga tinatawag natin na problema ng nakaraan, maaring imbestigahan, maaring gawa ng solusyon para hindi maging problema sa susunod na panahon. Pero ang nangyari ngayon, parang nung nangangampanya, balikan natin yung nakalipas. No? Ito yung nangyari nung nakalipas, puro masama pa yata yung nasabi tungkol sa nakalipas. Well, ito para lang magkaroon tayong tamang konteksto, Kuya Benny. Kuya Nelson, sabi, ano ba sinasabi ng tatlong ito? Kasi po, ang balita, Nelson, pinangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kick-off rally ng Administration Party Alyansa para sa Bagong Pilipinas para po sa 2025 midterm elections dyan po sa Labag City. Isusulong, tandaan niyo po isusulong ng Administration Party ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos
para po sa una, pagkakaisa, Ayun. kaunlaran, Oo. at pagbabago. Ayun. Kabilang po sa senatorial slate, etc. Bago ang campaign rally sa Senado, ayun, naharap umano sa malaking hamon ng mga, ayun, yun ang background. Pero yun po ang yun po talaga ang gusto ng administration party. Inulit ko po, yun ang ating pinagmumulan, na ang layunin, pagkakaisa, kaunlaran, at pagbabago. Nung nagsalita po ang Pangulong Bongbong, parang nabaliktad, hindi kaya, no? Ang sabi niya. Oo. Hindi, tsaka ito ha. Ito, yung paumaning nga doon sa sumulat. Oo. Hindi ko natandaan dyan kung kailan nangyari na may binombang yung China Aha. na barko, binomba yung tubig ng yung barko ng Philippine Coast Guard. Aha. Sinagasaan yung mga isang Pilipino. Oo. Hindi ko matandaan kung sinong Pilipino ang tumawa at pumalakpak pa. Parang nagalit tayong lahat ng Kagaya na sinabi ng Pangulo. Meron pa kayo isa na naputo ng daliri, di ba? Natawan ng Coast Guard. Ewan ko, kung meron kayo natatandaan na isang grupo o politiko, kandidato o mga dating opisyal ng gobyerno na tumawa. tuwang-tuwa kapag tayo ay hinaharas ng China. Baka naman may nagsumbong, mahal na Pangulo, yun po siya nung nagtawa. Ewan ko lang. Diba? Ipakitama niyo po kung mali kami. Ano sa puntong ito. Para kasing totoong meron talaga di ba? Ako again, Hindi, ha? pero Kuya Benny. kung sakaling ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsalita niyan, maaaring meron kang Yun talaga style niya. style niya, Oo. pero lalabas na hindi mo literal na pwedeng pulutin isa-isa. Na ganun ang ibig Na ganun sabihin. ang ibig sabihin. Yes. Pero kapag ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita, literal yan. Oo. Dahil statesman yung pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So Tama. doon sa sumulat niyan, abay, medyo may konti yatang... Parang sinusubo sa away ang Pangulo eh. Di ba? Gusto mo pakinggan ulit? Kuya Benny? Sige, pakinggan natin ulit. Limi-limi, pakinggan nyo kung talagang Hindi naman pwede natin sabing galit na talaga ang ating Pangulo dahil nga sa nangyayari, no? Pero Pero unawahin hindi natin siya ganyan eh. kung may katotohanan ba yung ilang bahagi niyan. Ako ayaw kong maniwalang... Again, ang pinagmumula natin, ang gusto ko ng administration party, ang mensahe ng Pangulong Bongbong para po sa pagkakaisa, kaunlaran at pagbabago. Sige nga po, isa pa nga po, pakiulit nga natin. Anong binigyan din? Oo. Malimi natin ng konti. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dukhan. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino.